houseboy, naging isang construction worker, ngayon ay isang bilyonaryo na. Paano nangyayari yon? Yan ang pag-uusapan natin sa episode na ito. Matanong ko po kayo, no, may kakilala ba kayong dating walang-wala? Ngayon po ay maunlad na at umasenso na. Di ba? Sa araw na ito, nako, may isang makabagbagdamdamin akong kwento na i-share po sa inyo. Isang dating kargador. Ngayon po ay negosyante na. Si Mang Rudy po, 38 years old. Dating kargador ng palengke, alas 5 ng umaga, gigising yan. Di ba? Nagkakarga ng mga bigas, nag-aangkat po siya. Ang kita lang po niya ay 300 isang araw. Minsan wala pa. Pero imbis na gumastos, alam mo nang ginawa niya? Nag-ipon siya. Everyday. Pa 20-20 lang, tinatabi niya. 600 naman, 7,200 a year. Pagkatapos sa isang taon, nakabili po siya ng isang second hand na kariton. Tapos yung ginawa sa kariton. Nagbenta ng gulay. Ngayon, gumigising na siya ng mas maaga. Alas 4, umaangkat. Yan na po ang kanyang pinagkakitaan. At after 5 years, nakabili na siya ng isang pwesto sa palengke. May dalawa rin siyang tauhan. Ang dating ika nga 300 pesos sa sweldo. Ngayon, bumibenta na siya ng 3,000 a day gross sales at kumikita siya ng mga 40%. So, magkita na siya ng 1,200 pesos a day. Wow! Naman. Kaya, anong makikita niyo sa sikreto po ng isang dating kargador? Una, walang shortcut po. Diba? Wala, nagsipag talaga siya, tapos gumawa siya ng paraan. Pangalawa, nag-ipon po siya ng pera. Noong nakaipon na po siya ng pera, anong ginawa po niya? Siya po ay bumili ng kariton, di ba? Tapos nag-umpisa ng negosyo. Nung kumita na po ang kanyang munting kariton na gulay na walang pwesto, nung kumita na siya, humanap na siya ng pwesto. Nung humanap na siya ng pwesto, doon na gumanda ang kanyang kita. Kaya kung makikita mo talaga, sipag, tiyaga, disiplina, at dasal ang ginamit niya. Kaya nakaka-encourage po, naku Mang Rudy, kung kaya ni isang Mang Rudy, kaya mo rin. Kaya mga kaipunaryo, kung iniisip mo na wala ka ng pag-asa, balikan mo lang ang kwento ni Mang Rudy at sabihin mo sa sarili mo, kung nagawa niya, kaya ko rin. Sana naman naka-inspire tong episode natin na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.